Ayan, ang ating question for today, ano ang katangiang hanap mo o sa leader na pipiliin mo, no, para sa ating bayan? Kasi po, ayan, ilang araw na lang, ilang tulog na lang ay midterm elections na nga. At syempre, tayo po ay inaanyayahan na talagang mag-discern, pag-isipan, no, ipagdasal ang ating mga iboboto ngayong paparating na eleksyon. Siguro magbahagi tayo, brother, dito pa lang kagad, no, sa ano ang katangiang hanap mo sa leader na pipiliin mo sa parating na eleksyon, no, para sa ating bayan. So, feel free to share, Brother Mark, ikaw, ano ba ang katangian na hinahanap mo, brother? Naku, madami. At alam mo, Coach JC, sobrang timely ng Easter season, kaganapan at gospel natin ngayon para sa katanungan na ito. Kasi sa Ebanghelyo po natin ngayon, mababasa natin ang isa sa pinaka-quoted na Bible verse, yung For God so loved the world that He gave His only Son. At ibig sabihin, dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya si Jesus para iligtas tayo. At sino man ang maniniwala sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero may dagdag pa dito, sabi rin sa gospel na dumating si Jesus bilang ilaw, pero hindi lahat ay tumanggap sa liwanag. May mga piniling manatili sa dilim dahil ayaw nilang mabunyag ang kanilang masasamang gawain. Kaya napaisip po talaga ako, lalo na ngayong Easter season, kasi po 'di ba, ang Pasko ng pagkabuhay ay paalala o sumisimbolo ng bagong pag-asa at bagong simula, 'di ba? Parang ganun din po ang boto natin. Every election ay chance natin para bumoto ng bagong pag-asa para sa bayan. Ako, mga kapanalig at kagabay, bilang bahagi ng The Feast community, ang dami kong na-meet na servants and servants leader katulad ni Brother Bo Sanchez at syempre si Coach JC, na tahimik lang pero tapat at may malasakit. Hindi sila nagyayabang pero grabe silang magmahal at magsilbi. Sila yung mga leader na hindi kailangan ng spotlight pero maliwanag ang epekto sa buhay ng iba. Para silang si Jesus na liwanag sa dilim. At dahil nga po kakayao lamang ni Pope Francis, alam niyo po, recently nanood ako ng ilang pelikula at documentaries tungkol sa kanya. Nakakayak po, to be honest, pero nakaka-inspire din. Kaya ngayon, kung tatanungin ako kung anong klaseng leader ang gusto ko sa darating na eleksyon para sa ating bayan, I would say gusto ko ng leader na gaya ni Pope Francis. Amen. Yung hindi magarbo, hindi self-centered, simple, mapagpakumbaba, reformer, may malasakit at pagpapahalaga sa pamilya, sa kabataan at sa mga mahihirap. Hindi lang mahusay magsalita, kundi marunong makinig, lalo na sa mga hindi naririnig o yung tawagin natin ngayon na mga nasa laylayan. Siguro, Brother JC, yung bilang sa mga senador or kongresista, gusto ko yung may malalim na kaalaman sa batas pero hindi ginagamit ito para sa pansariling kapakanan. Or yung educator ba, katulad mo, Brother JC, yung marunong magpaliwanag, marunong magpakumbaba kapag mali, at higit sa lahat, nakikinig sa hinaing ng mga tao, hindi lamang sa magaganda, kundi pati sa reklamo at sakit ng lipunan. Amen. Kaya muli po, sabi nga po muli sa Gospel Today, ang liwanag ay dumating sa mundo pero hindi lahat ay tumanggap dito. Kaya po sa darating na eleksyon, sana po piliin natin ang mga leader na dala ang liwanag ni Kristo. Kasi kapag ang leader ay may Jesus qualities, yung mapagkumbaba, mapagmahal, makatao, at may relasyon sa ating Diyos Ama, nagkakaroon ng pag-asa ang bayan. So let's not waste this opportunity. Let's pray, reflect, and vote wisely, because this is more than just politics. This is our way of saying yes sa bagong buhay na inaalok ng Diyos para sa ating bayan. Amen. Naku, maraming salamat, Brother Mark. Napakaganda ng iyong pagbabahagi at talagang reminder, no? Saktong-sakto sa ating gospel today, of course, no? Sa halimbawa at sa buhay na ipinakita, no, ni Pope Francis para sa atin. At it's really a reminder for us, no, na ang ating boto ay sagrado, kaya talagang dapat natin itong pag-isipan, no?